Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang pasalamatan, i-shout out ang aking mga researchers, si Yodora at Chris Torres. Sila palaging nagpapadala sa akin ng mga post, videos, and articles. Kaya nakakagawa ko ng maraming reaction vlog. Ito yung pinadala nila sa akin. News 5, 21 minutes ago na post. Senator Bato, aarestuhin na ngayong araw. Sabado, o baka ngayong gabi, kay gabi naman, medyo madilim na sa aking location. Humiling si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa, na bigyan sila ni broadcast journalist Ramon Tulfo ng kopya ng umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa senador. Kasunod ito ng Facebook post ni Tulfo na aarestuhin umano si De La Rosa ng pulis ngayong Sabado, December 20. Tukoy na umano ng mga otoridad kung nasaan ang senador. So ito ang pahayag ni Attorney Torion. Nakakabalisa at nininervyos na yung mga anak So baka pwede naman nakikiusap kami kay Sir Ramon, kung meron siyang kopya ng warrant, bigyan niya ako. Yan ang pahayag ni Attorney Torion. Okay. So, ano ang posibilidad na nandyan na yung arrest warrant? To me, nandyan na kasi mismo si Attorney Roque, kaalyado ng mga Duterte, nagsabi na anong sabi niya kay magpakulong ka na sa korte o magpapusas ka sa korte, sabi niya. Kasi yung warrant o paris mo nandyan na, darating na. So ako naniniwala ko, it's just a matter of time, darating at darating yung arrest warrant. Okay, balikan natin si Tatay Digong. Before yung March 11, pumutok na yung balita na may warrant of arrest si Tatay Digong. Ayaw pa nating maniwala nun eh. Kahit si Tatay Digong ayaw maniwala. Kaya nga from Hong Kong, umuwi pa siya. How about kung may time capsule lang tayo, may balik natin ang panahon na medyo nag-ingat si Tatay Digong, delikado ito. Arestuhin ako. Sabi niya, hindi muna ako babalik ng Pilipinas. Total, nasa Hong Kong siya. Teritoryo yun ng China. Pwede na siyang magpatulong sa Chinese government, di ba? Hindi kasi naniwala eh. Ako, hindi rin ako naniwala noon na nandyan na yung arrest warrant. So, umuwi pa rin, March 11. Dumating ang Tatay Digong natin, ang warrant of arrest nasa cellphone. Wala pa yung actual copy. Inaresto si Tatay Digong, malala niyo? Inaresto siya ni General Torre. Walang kopya ng warrant of arrest, nasa cellphone lang. Wala silang naipakita. Kailang ganon sila katuso. Na later on, sabi ni General Torre, yes, pwedeng arestuhin kahit walang warrant of arrest. Grabe, So, dapat mag-ingat na si Senator Bato. Kasi ako, alam ko, nandyan na yung warrant of arrest. Next, yung payag ni Ramon Tulfo na alam ng kinaroroonan ni Senator Bato, bluff na lang yun. Ganon din ang sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya, alam namin kung saan siya nagtatago. Punta tayo kay General Bantag. Ganyan din ang mga pahayag noon ng PNP DOJ na alam namin kung nasaan siya. O ngayon, di ba 3 years na?
na nagtatago si DJ Bantag, hindi pa rin nila nahuhuli, nakikita. Marunong si Senator Bato. Nagsimula siya as PC officer. Ano pa yan? Member pa ng Armed Forces, para silang sundalo. Dekalidad pa, magagaling ang mga PC nung mga panong yun. Kasi alam ko, ang tatay ko, PC Sergeant. Lumaki ako sa mga kampo ng PC. Alam ko yung trabaho ng PC. Never, always outnumbered. Never output. Ganon ang nito, yung battle cry ng mga Philippine Constabulary. Wala pang army noon, wala pang ang pinakaunang sundalo sa Pilipinas, Philippine Constabulary, panahon ng mga Amerikano. Yung Philippine Military Academy, ang unang pangalan niyan is Philippine Constabulary Academy. Kaya ang mga Philippine Constabulary matitinik. Yan, si Senator Bato, matinik yan. Sige, tignan natin. 2 4-star general ang hinahabol ng administrasyon ngayon. General Bantag, 4-star general sa Bucor, and General Bato, 4-star ng PNP. Tignan natin, ang isa PNP graduate, ang isa PME graduate. So, sayang hindi naman sana dapat magtago si Senator Bato. Ang hinihiling ng kampo ni Bato yung assurance lang na ang administrasyong ito susunod siya sa kagustuhan ng korte. Ang sabi ng korte, extradition of any Filipino dapat judicial decision. Pagdating ng warrant of arrest, ang DOJ mag-apply sa korte. At ang korte mag-examine sa mga ebidensya, mga papeles, at ang korte ang final say. Pag sabi niya na, okay, ibigay si Bato sa ICC. Yon. That's the only way. Kailan kang sabihin ng korte, no, hindi dapat ibigay si Senator Bato sa ICC. Susundin ba nila yon? I'm not sure. Baka uulitin nila yung nangyari kay Tatay Digong. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tolda lang. Ang atop. O ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, O so mao gyud ni ang naa diri sa sulod So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita nimo gipang kuan na lang og kuan karton o trapal lang gyud. Abuhan mupod na ang ilang higdaanan. O karon unsa imong masulti nga natagaan mo gyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mahatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop? Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gid among panginabuhian sa kaon.
Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.